for today's random vlog, tara, samahan nyo kami ni Boss Ivy na pumunta sa The Alley by the Vikings dahil ngayong araw na to ay sineselebrate natin ang National Heroes Day at syempre ang birthday ko. Happy kang gumastos. Speak of gastos, kaya ngayon kami ni Boss Ivy pupunta doon sa The Alley. Bukod sa para subukan namin yung mga pagkain doon, syempre libre ako ngayon doon kasi birthday ko. Ako, looking forward ako dun sa mga, syempre, karne pa rin. Maraming iba't ibang klaseng karne na pwedeng subukan dun. How about you, Boss Ivy? Ano bang looking forward mo dun? Seafood siguro. Nilook forward. Tsaka lechon. Yung pupuntahan namin na The Alley by Vikings, yung nandito sa may UP Town Mall, dito sa may Katipunan. Tapos before kami pumunta ron, nagpa-book na rin kami para pagdating doon hindi na yung pipila, tapos hindi ka pa mag-aalangan na baka hindi ka makapasok kasi madaming tao, especially ngayon, today is holiday. At nakisama ang panahon sa atin ngayon. Nakisama yung panahon nga. Hindi masyadong mainit, hindi rin masyadong umuulan. Malangan pag-uwi. Pero may bagyo pa rin naman. Buti na lang hindi masyadong traffic kasi may nararamdaman ako sa katawan ko ngayon na feeling ko dun sa mga ibang nagbumotor din. Siguro kahit di motor, mga nagdadrive ng 4 wheels o bike, ang hirap pag ganitong may stiff neck ang hirap lumingon-lingon. Kailangan pa naman natin lumingon sa kaliwa kanan, baka may mga paparating. Yan talaga pag tumatanda, talagang marami nang nararamdaman sa katawan. Walang ganon, kalabaw lang ang tumatanda. Medyo malapit-lapit na tayo sa UP Town. Bali ang oras is 10:35. Ang sabi, ang booking schedule kasi namin doon is 11 to ano tayo doon, Boss Ivy? 2:30 yata. Medyo mahaba-habang kainan yun. Ang alam kasi namin is 1,000 per head, 1,000 plus per head dito sa The Alley. Pero dahil nga birthday ko, makakatipid tayo ng isang head. Ano yata dito, kapag saktong birthday mo, isang tao, kahit kasama mo lang isang tao na magbabayad, saktong birthday mo is libre ka. Pero pagka birthday month mo, 4 na tao dapat kasama, no, Boss Ivy? Yan, 4 na tao, tapos malilibre ka. Makakailang discount libre na din tayo kasi noong nakaraan, nagpa-promo si McDo. Na-avail natin yun yung name na may ER. More parking upstairs. Yan, pasok tayo sa mall parking. Ang luwag din ang parking nila talaga dito. Dami kang pagpipilian. Sakto yung dating namin ni Boss Ivy dito sa The Alley. Wala pang tao sa loob, hindi pa sila bukas, nakapila pa yung mga tao dun sa labas. Bali kami, sasama rin muna kami sa mga nakapila dito sa labas at hihintayin namin hanggang sa magtawag na sila. After ilang minutes, nagpapasok na din sila. Una nilang tinawag ay may mga reservation, kaya mas maganda magpa-reserve kesa dun sa walk-in. For the rate ng The Alley, ito ang rate nila. For weekdays, it's 988 plus, and for holidays and weekends, it's 1,088 plus. Let's go, explore na natin yung loob ng The Alley. Aliwalas at maluwag dito sa loob ng The Alley. Tapos meron silang iba't ibang stall para sa iba't ibang pagkain na ino-offer nila dito. The food, napakarami talagang pwedeng pagpilian, iba't ibang pagkain sa iba't ibang station. Kaya medyo malilito ka talaga sa uunahin mo sa pagkain dito. Meron sila ditong Chinese food, if bet mo yung mga stir fry at saka yung mga iba't ibang klaseng dumplings, hakaw at saka mga fried rice dito. If mahilig ka sa maki, sushi or sashimi, you can try their Japanese food tulad ng ginagawa ngayon ni Boss Ivy. So siya pumipili siya ng mga iba't ibang klaseng maki, sushi at saka sashimi. Ang nakakatuwa pa dito, yung ibang makikita mong presentation nila talaga pagdating sa Japanese food nakakatuwa. Para sa mga seafood lovers dyan, meron din sila ditong seafood station. So iba't ibang klaseng luto ng seafoods ang makikita ninyo. Si Boss Ivy, nakatarget siya dun sa mga shrimp. Yun ang pinagpipili niya.
Then if you want to have sambal, you can try their Malaysian food station. So marami ring pagpipilian. Meron din silang in-offer dito na iba't ibang klaseng bread. Meron ding iba't ibang klaseng pizza. Ang pinakakaibang pizza na nakita ko dyan, chocolate. Then meron din sila ditong nachos and chicken na ikaw ang mag-assemble. At meron din sila ditong all-time favorite merienda ng mga Pinoy na tusok-tusok. Yung fishball, kikiam, squid ball, hotdog, yan. At syempre, meron din sila ditong putok-batok na mga bagnet. Sa mga may sweet tooth, marami sila ritong cakes na iba't ibang design and flavor. Also, meron din sila ditong cookies. Pero kami ni Boss IB, mas pinili namin dito magsimula sa meat section nila. Yung mga nag-offer ng roasted meat. Meron silang lamb, beef, at saka pork dito. So, pila na. Kumuha din ako ng crispy bagnet na totoong crispy ang balat at juicy ang laman. Sa roasted meat section nila, they offer roasted pork, beef, and lamb. Ako kinuha ko lahat ng meat nila, habang si Boss IB, pork and beef lang. Ayaw niya yung lasa daw ng lamb. Ayos din naman yung lasa ng lamb nila. Yung lasa ng lamb hindi lalayo sa lasa ng karne ng kabayo. Ang problema nga lang dito, habang inunguya mo, medyo may palag talaga siya. Alam niyo, yung medyo mapapalaban yung panga mo sa pagnguya nito. Kumuha ko ng konting laing at konting kanin. Syempre kailangan ko to para pangtanggal doon sa umay ng pinagkukuha kong mga karne. Sa tuwing nag-eat all you can kami ni Boss IB, ako talaga ang unang-una kong pinupuntahan o kinakain ay puro karne. Meat section lagi. Feeling ko kasi mas mabigat yon at saka doon yung masusulit yung ibinayad ko pagka nakarami ako ng karne nila. Tapos kapag nasatisfy na ako sa meat section, ang susunod kong pupuntahan naman dyan is yung seafood area nila. Bukod sa roasted meat, kumuha rin si Boss IB ng cheese, ham at saka yung biscuit. Tapos nag-decide din siya kumuha ng maki at saka sushi para subukan. Natapos na namin yung first batch of meal namin, so punta na kami sa second batch of meal at nag-decide si Boss IB na kumuha ng pasta tsaka kumuha rin siya ng mac and cheese. Sabi niya kasi sobrang cheesy daw nung mac and cheese dito kaya susubukan niya. Tapos ako nakita ko yung black pasta na curious ako kaya nag-decide ako na subukan to. Paano ko anong lasa ba na itong pasta nilang itim. Gaya nga ng sabi niya kanina, ito yung isa sa mga nilulook forward niya, yung seafoods. Kaso nga lang talagang pinili niya dito ng pinili yung mga hipon. Yan kasi yung isa sa mga gusto ni Boss IB sa seafood, yung hipon. At syempre, papalampasin ba niya to, yung paborito niyang pizza, kumuha na rin siya. Pero dito, hindi yung sobrang daming slices of pizza yung kinuha niya. Yung tamang kayang-kaya lang niya. 2 lang yata yung kinuha niya. Tapos ako habang nag-iikot-ikot ako, may nakita akong pagkain na unfamiliar sa akin. Hindi ko alam kung masarap ba siya o ano, pero mukha siyang appetizing sa presentation kaya nag-decide ako na kumuha at subukan. Malay mo, masarap to. Sa kakaikot, nakita ko ng mga iba't ibang klaseng dumplings, so kumuha na rin ako para masubukan habang mainit-init pa. Ito, pag napunta kayo sa nachos section, maaamoy nyo talaga yung tapang ng amoy nung nachos. So, nag-decide na kami ni Boss IB na subukan. Hindi naman mismo yung nachos yung maamoy. Ang maamoy dito, yung mismong chili con carne yata, tsaka yung mga iba't ibang mga condiments. Nakakatuwa pa. Siyempre, ikaw yung magdi-decide, ikaw yung mag-assemble. Kaya ito mo, makikita ninyo si Boss IB, siya na nag-assemble nung nachos na susubukan namin. Alright. Okay, simula na kami dito ng aming second batch of meal. At dito, napili ni Boss IB subukan yung nakita kong mga dumplings dahil napansin niya na merong xiaolongbao. Sabi niya, try niya yung xiaolongbao. Yun nga lang ang masama dito sa pagkakasubo ni Boss IB, hindi niya alam at hindi ko rin nasabi na mainit pa yung xiaolongbao. Yung experience na para kang kumain ng kwek-kwek na mainit, yan yung naranasan ni Boss IB. Pero sabi niya, masarap naman daw. Mainit nga lang. Ang next naman niya is yung super cheesy na pizza niya. Sabi niya nga sa akin dun sa pizza station, ang dami daw pizzang mapagpipilian, pero dito siya na curious kasi super cheesy pizza daw to. So mukha namang satisfy siya doon sa pagkakain niya. Ito na, moment of truth. Yung nakita ko at na-curious ako na black pasta nila.
Ang iniisip ko nga talaga dito is mag-i-stain to sa ngipin kasi nga syempre yung mga nakakain kong dark pasta rin naman is nag-i-stain sa ngipin. Okay naman yung lasa niya at hindi ako nagkamali ng hula ko na squid ink yung ginamit nila sa pampaitim ng pasta. Saktong-sakto, hindi siya ganun kaalat. Yung kaninang kinuha kong food na hindi ko alam kung ano yung tawag, well, masarap naman siya. Tapos meron din sila ditong nachos. Masarap yung lasa ng ano nila, ng chili con carne. Lasang-lasa talaga. Pero medyo matapang nga lang talaga yung amoy. Pero sakto naman siya. At dahil busog na kami ni Boss IB at mahaba-haba pa ang oras na pwede kami mag-stay dito sa The Alley, nagpunta muna siya sa coffee section para magpagawa ng coffee niya. Habang ako, paikot-ikot dito, papunta sa liquor station at kukuha ko ng isa or dalawang beer habang nagpapalipas ng oras. Kapag ka birthday mo, isa sa binibigay dito ni The Alley is meron kang complimentary cake, tapos pwede mong pasulat kung anong gustong klaseng greeting. Hindi man kami ganun kalakas kumain ni Boss IB pero masasabi kong nasulit namin at natuwa kami dito sa The Alley dahil nga sa dami ng choices na pagkain na pwede mong pagpilian at subukan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsama. Peace and signing out. Ciao!